Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, adabul muta'allimin. So natapos na natin yung mga panimula at tungkol lahat yun sa ikhlas, alhamdulillah. So yun naman insyaAllah, sa bulod na kabanata, Fadlut Ta'allum, ang kainaman o kahigitan ng ta'allum. Ta'allum ibig sabihin pag-aaral. Ta'allum, pag-aaral. Sinasabi, yujdaru bil muta'allimina an yakunu ala bayyinatin min fadli hadal ilm alladhi yadrusunahu. Marapat para sa sino mang nag-aaral o sa lahat ng mga nag-aaral na magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa kainaman ng kaalaman na pinag-aaralan nila. So, kailangan ma-appreciate nila yung halaga ng kaalaman na pinag-aaralan nila. Kasi kung di naman mahalaga sa kanila yun, wala, hindi nga nila pahalagahan. Walang kwenta sa kanila ang bagay na yun. Hindi nila pahalagahan, hindi nila pagpapaguran, at hindi nila bibigyang pansin, hindi nila bibigyan ng panahon, hindi nila bibigyan ng effort. Wala lang. Katulad ng nangyayari sa panahon ngayon, maraming mga tao, wala silang pakialam sa kaalaman. Hindi sila nag-aaral. Pero gusto nila nagtuturo. Hindi na nag-aaral, pero gusto nila yung nagtuturo. So, kailangan ma-appreciate ng tao muna yung kaalaman. Kasi anong ituturo mo kung hindi ka naman nag-aaral? Anong sasabihin mo kung hindi ka naman nagbabasa o kaya nakikinig? So, kailangan meron kang pagkukunan ng mga bagay na yon. Sa ngayon, halimbawa, yung mga tao, abalang-abala sila sa da'wah. Pero hindi nila napapansin, hindi nila alam, kasi hindi nga nila inalam at hindi nila pinahalagahan. Mas mabigat na obligasyon ang mag-aral kaysa sa magda'wah. Mas mabigat na obligasyon ang mag-aral kaysa sa magda'wah. So nga sinabi rito, liyakuna dhalika hafizan lahum nahwal jaddi wal musabara fi tarikil ilm. So kailangan nilang ma-appreciate ang kainaman ng kaalaman na ito upang ito ay magiging kanilang motivation at magiging dahilan na sila ay sisipagin at higit na magsisikap sa landas ng kaalaman. At ang tarikul ilm na ito, yung landas ng kaalaman na ito, hindi ito basta-bastang landas o daan o kaparaanan. Ito ang mismong landas patungong paraiso. So, katulad sinabi doon sa hadith, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman, padadaliin ni Allah para sa kanya ang landas patungong paraiso. Ang tarikul ilm na ito, ang landas patungo sa kaalaman, ang mismong daan patungong paraiso. Kasi yung iba, yung mga ligaw na sekta, lalong-lalo na iman, puro sila iman, mataas ang iman nila, puro pag-aangkin. Pero kung sa kaalaman, wala. Ni pinagkaiba nga ng Ahlus Sunnah at ng Shia, hindi nila alam. Tas angkin sila ng angkin ng iman. Sinasabi nila wala silang nakikitang mali sa paniniwala ng mga Shia, ng mga Sufi. Angkin lang sila ng angkin ng iman kasi hindi sila nag-aaral. Wala silang pakialam sa pag-aaral. Puro lang sila emosyon, puro lang sila pagbabanal-banalan at iba pang katulad nito.
So bukod doon sa magiging dahilan nito upang sipagin sila na mag-aral, وَيَكُونُ دَافِئًا لِغَيْرِهِمْ بِإِذْنِهِ تَعَالَى بِأَنْ يَسْلُكُوا سَبِيلَ الْعِلْمِ. Yung kanyang pagkilala sa kainaman ng pag-aaral ay magiging dahilan din na kumbaga may himok niyang iba sa pahintulot ni Allah na tahakin din ang landas ng kaalaman. Kasi kung ikaw mismo hindi ka nakaka-appreciate ng kaalaman, pero halimbawa niyan, yun nga, yung may tao, di ba? Turo ng turo, hindi naman nag-aaral. Paano niya may himok yung mga tao na mag-aral din? So, nangyayari ngayon kasi, sa kabila ng paglawak ng kaalaman o yung nararating ng kaalaman, ang marami sa mga tumatangkilik sa mga vlogger halimbawa o doon sa mga sikat na mga ngaral, ang marami sa kanila, hindi man talaga nag-aaral eh. Kumbaga, tinangkilik nila yun dahil yun ang uso. Tinangkilik nila yun dahil yun ang uso. Uso tumangkilik kay Rashid Angeles, uso tumangkilik kay Dr. Muhammad Atta, pero kung sa kaalaman, wala na. Hindi sila nagkaroon talaga ng kaalaman. Hindi pumapasok sa kanilang kaalaman kasi hindi naman nila na-appreciate yung kaalaman talaga. Nakikiuso lang sila. Kasi may kabanalan doon eh. Kasi may pagsikat doon eh. Kaya nandoon sila. Pero kung sa appreciation ng kaalaman, wala. Sumusubaybay sila sa mga tao na ito. Pero kapag ang mga tao na ito ay may nabanggit na taliwas sa kanilang paniniwala o taliwas sa kanilang pagnanasa o taliwas sa yung gusto lang nilang paniwalaan, kinakalaban na nila ang mga taong ito. Kasi hindi sila naroon para sa kaalaman. Naroon sila para sa material na pakinabang. So nga, kailangan na-appreciate ng tao ang kaalaman na ito para sa kanyang sarili at para sa kapakanan ng iba na may himok sila na mag-aral din, inshallah. Pero yung ganun ngang tao, nakapakinig lang ng isang lecture tapos magtuturo na magtuturo. Anong kaalaman ang may himok niya ang mga tao patungo rito? Wala lang. Ganun lang, share lang o kung ano-anong bagay. At hindi ganun ang kaalaman. Ang kaalaman, hindi ito yung kaalaman lang na kumbaga sinishare mo lang sa Facebook. Ito yung kaalaman dapat na isinasabuhay at nagdudulot ng pakinabang sa iyo at sa iyong kapwa, inshallah. Kaya nga mangyayari talaga madalas sa mga taong ganito yung nasasabi nila yung mga bagay na hindi naman nila ginagawa. Inaangkin nila o pinangangaral nila yung bagay na hindi nila ginagawa kasi hindi naman nila na-appreciate ngayong kaalaman. Madalas sa mga taong itong ayaw naman mag-aral pero nagtuturo, sasabihin nila isang bagay pero hindi nila yun gagawin kasi wala na, salita lang yun para sa kanila. At ito na nga yung yung nabanggit sa Suratul Baqarah, nakatangian ng mga Hudyo, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Inutusan ba ninyo ang mga tao ng kabanalan samantalang nakakalimutan ninyo ang inyong mga sarili? Hindi ba kayo nag-iisip? Katulad halimbawa niyan, may tao mangangaral na bawal mandugas pero siya mismo mandurugas. Kasi hindi naman niya na-appreciate yung kaalaman na itinuturo niya o hindi naman niya talaga pinag-aralan para magkaroon siya ng kompleto at totoong appreciation sa kaalaman. So, hindi sabi, وَبِذَلِكَ لِمَا لِلْإِلْمِ مِنْ أَهَمِّيَةٍ كُبْرَى فِي حَيَاةِ الْأُمَمِ. Ito rin, ang kaalaman na ito ay dapat nating pahalagahan dahil ang kaalaman ay mayroong napakatinding importansya o kahalagahan sa buhay ng lahat ng tao. Fabihi tushidul hadarat. Sa pamagitan daw ng kaalaman ay nagiging matatag ang mga sibilisasyon. Nagiging matatag ang mga sibilisasyon hindi lamang sa aspeto na pangrelihiyon, na tinatalakay natin ang kaalaman sa konteksto ng relihiyon ng Islam,
Pero bukod sa kaalaman sa relihiyon, mahalaga rin ang kaalaman sa politika, sa siyensya, sa engineering, para maging matatag ang mga sibilisasyon na ito. Wala yastakimu nadamal hayati illa bihi. At hindi magiging matuwid ang sistema ng pamumuhay ninuman liban na lamang sa kaalaman. Kahit anong kaalaman. Okay? Yung engineer, magiging matuwid siya na engineer kapag may kaalaman siya sa engineering. Yung doktor, ganun din. Dapat may alam siya sa pagdodoktor. At lalo na yung Muslim, dapat may alam siya sa kanyang pagiging Muslim, inshallah. Hindi yung puro pag-aangkin lang. Hindi puro pag-aangkin. Kaya kapag may makita kayong tao na mahilig lang mag-angkin, malamang ligaw yun. Kung di man siya membro talaga ng ligaw na sekta, yun ay tao na fasik at hindi dapat pagkuhanan ng kaalaman. Mga tao na nangangaral pero hindi naman nag-aaral, hindi naman nakilala na nag-aral o ang kanyang pangangaral ay kakaiba sa pangaral na kumbaga na pagkaisahan ng mga Muslim. Iwasan nyo yung mga tao na yun. Tapos mahilig magsalita na mahilig mamintas sa iba habang pinupuri ang sarili. Yun yung mga tao na hindi talaga nakaka-appreciate ng kaalaman. Kaya nga may dua, wala tasyalud dunya mablagu ilmina. O Allah, huwag mong dulutin na ang mundo ang magiging layunin ng aming kaalaman. Huwag mong dulutin na ang dunya ang magiging layunin ng aming kaalaman. Na hindi tayo nag-aral para sa makamundong bagay lang. Hindi tayo nag-aral ng Islam o ano pa mang kaalaman, liban pa sa Islam, para sa makamundong dahilan. Na dulutin naman ni Allah, technically sa dua na ito, humihiling tayo kay Allah ng ikhlas, ng kaalaman ay makamit natin, alang-alang sa Kanya, at para sa Kanyang kaluguran. Alhamdulillah. Sinabi rin dito, fahuwa qawamuddini wad dunya. Ito na nga. Sa pamagitan ng kaalaman ay magiging matuwid ang ating relihiyon at ang ating buhay sa mundo. Yung kaalaman, oo, maaaring pakinabangan yan sa mundo, pero hindi nga ito pwedeng magiging mablag ng ating kaalaman, na magiging layunin ng ating kaalaman. Maaaring meron tayong pakikinabangan na pangmundo o material mula sa ating mga kaalaman. Kahit sa kaalamang Islamiko. Bawa, kapag nakapag-aral ka, maaaring makapagtrabaho ka bilang mangangaral. Pero kung ano man yung kinikita mo doon, panustos na lang yun sa iyo dito sa mundo para mabuhay ka, para hindi ka mamatay sa gutom. Pero gawin mo itong layunin, nagpapasikat ka sa Facebook, para dadami yung papasok sa iyo na monetization, yun ay mali na layunin at nagpapakita lamang na hindi tunay na na-appreciate ng tao ang kaalaman na dapat nating iwasan ngayong ganung ugali. Fahuwa qawamuddini wad dunya. Nasa appreciation ng kaalaman ang pagiging matuwid ng ating relihiyon at ng buhay sa mundo, hina ya'budul abdu rabbahu ala basiratin la ala taklidin. Sa pamagitan ng kaalaman ay magiging matuwid ang ating buhay sa mundo at ang ating relihiyon na dito sa mundo sumasamba ang tao sa kanyang Panginoon. Marapat na sumamba ang tao sa kanyang Panginoon ala basira. Anong basira? Tiyak na kaalaman. La ala taklidin. At hindi sa paggaya lamang sa mga tao. Ito yung sinasabi ko. Yung ngayong mga tao na ngayon, tinatangkilik nila yung mga ulama na nasa social media lalo na, pero hindi naman sila natututo talaga kasi wala na, ginagaya lang nila yung ginagawa ng mga tao. Uso ang tumangkilik sa mga mangangaral sa Facebook, pero hindi naging layunin ng kanilang kaalaman ang gawing matuwid ang kanilang mga sarili o isa buhay ang kaalaman na ito. Mag-share lang sila ng share pero hindi na nila naisa sa buhay ang nilalaman ng kanilang mga sinishare o nilalike.
Baka nga hindi nga nila binasa yun eh. Hindi nila yung binasa. Like lang sila ng like, share ng share. Mamaya, ikaw unang tatamaan yung sinishare mo. So, yung kaalaman, yun nga, so, ala basira, nasa tamang kaalaman, dapat. Hindi yung gaya-gaya lang tayo, porque ginagawa ng mga tao, gagawin na rin natin. May magandang post si si Sheikh Omar Labilla. Kilala nyo ba yun? Sheikh Omar. Sarcastic yun lagi. Sarcastic lagi yun. Minsan mapipikon ka sa niya, yung kung tatamaan ka ng post niya, parang nakakapikon eh. So meron siyang yung tungkol doon sa mga tao nga na share lang ng post na hindi naman nila inuunawa kung ano yung sinishare nila. Minsan sila na mismo yung tinatamaan nung sinishare nila, pero wala lang. Na lang kumbaga ang kaalaman sa kanila o yung pagsasaboy ng kaalaman nila, yung pagsishare na lang, yun na lang nangyari. So yung kaalaman, hindi ito gaya-gaya lang. So dapat ala basira, nasa tiyak na kaalaman. Falhajatu lahu masatun kalhajati lit-ta'ami wasyarab. Ang tao ay may matinding pangangailangan sa kaalaman, katulad ng kung paanong meron siyang matinding pangangailangan sa pagkain at inumin. Kung ang tao hindi makakain at hindi makakainom, mamamatay siya. At yung tao na walang kaalaman, pareho lang. Mamamatay siya. Maaaring hindi mamamatay yung kanyang pisikal na katawan, pero syempre, mamamatay ang kanyang puso. Unang mamamatay ang kanyang puso, at ang puso ay titigas. At kaya nga sinasabi ng mga scholar na wala nang mas matindi pang parusa na darating sa sino man liban pa sa matigas na puso. Kasi sa pagtigas ng puso, ang puso na ito ay hindi natatanggap ng gabay at siya ay tuluyan ng maliligaw. Kapag naligaw ang tao, impyerno na yun. Impyerno na yun. At maaaring bukod pa doon sa impyerno, syempre, maaaring dito pa lang sa mundo ay sinusumpa na siya ni Allah at isinusumpa na siya ng mga tao dahil namiminsala siya sa mga tao. Siyempre, nandun yung parusa sa libingan, sa barzakh. Andun na rin yung parusa sa araw ng paghuhukom. At paano yung kung may impyerno pa siya dahil sa kanyang pagkaligaw. So, importante ang kaalaman. Kasi ang kaalaman, dito natin, kumbaga, ma-consolidate yung gabay na natatanggap natin. Okay? Di ba may dalawang uri ng gabay? Yung tawfik at yung irsyad. So pareho itong pinaprocess ng ilm at ng fiqh, ng kaalaman at ng pag-unawa. Okay? Hindi mo maunawaan ang isang bagay na hindi mo alam. At hindi mo malalaman ang anumang bagay na hindi mo naman pinag-aaralan. So lahat ng ito ay magkakaugnay. Fala budda an takuna ala wa'yin min fadlihi wadurihi fi hayatil umam. So mahalaga para sa mga tao na ma-appreciate nila ang kaalaman na ito at ang mataas na antas nito sa mga tao. Kaya nga sa Islam, pinahalagahan ang kaalaman at pinahalagahan ang may tangan ng kaalaman. Pinahalagahan ang kaalaman at pinahalagahan ang mga may tangan ng kaalaman. Sa Islam, alhamdulillah, kung mapapansin ninyo, sa Islam walang clergy. Yung clergy, yung grupo ng mga pare, na merong hierarchy, merong Santo Papa, merong arsobispo, may obispo, may cardinal, may kung ano-ano. Walang ganun sa Islam. Malaya. Kasi ang tao, sa kanyang pamayanan na lang muna, ang kanyang halaga ay sinusukat sa kanyang kaalaman at sa kaalaman na binabahagi niya at syempre sa kaalaman na isinasabuhay niya na nagdudulot ng pakinabang sa mga tao. Kung halimbawa merong graduate nga ng Madina tapos wala, tutulog-tulog lang naman, nagtitinda lang, kumbaga hindi siya magiging mahalaga o kasing halaga sa atin ng isang hindi naman graduate ng Islamic University pero nagsisikap naman na
mangaral o magdulot ng pakinabang sa iba. Na ang problema kasi minsan sa mga Muslim, parang ginawa nilang pinipilit nilang ilapat sa mga Muslim yung clergy na meron sa relihiyon ng mga kuffar. Nangyayari yan. Kapag yung tao may pinag-aralan kahit kupal, susundin nila yun, gagawin nilang hari yun, gagawin nilang pinuno. Hindi ganon. Hindi ganon sa Islam. Kumbaga, oo, pahalagaan natin yung pinag-aaralan niya o yung kaalaman niya, pero yung gagawin natin siyang gagawin natin siyang batayan sa ating relihiyon o gagawin natin siyang, hintayin muna natin siya bago tayo makapagdesisyon, mga ganung bagay, hindi pwede. So hindi natin sila pwedeng gagawing pinuno natin o ano pa man. Ang mangingibabaw kung paano nila pinakinabangan o paano sila nagdudulot ng pakinabang sa kanilang kaalaman. Yung hindi pwede na katulad sa mga pari o mga praile. Kahit gaano kagago yung praile o yung pari, kasi pari, gagawin ng pinuno ng mga tao, magpapaalipin na sila sa mga tao na yun. So hindi ganon. Hindi ganoon. Pinahalagahan natin yung kaalaman at pinahalagahan natin yung maitangan ng kaalaman pero sa makatarungang paraan. Alhamdulillah. Hindi tayo bulag lang na nagpapailalim sa sino man. So nililinaw ko lang to. Pero syempre, hindi ko rin naman sinasabi na magrebelde kayo. Pag meron diyang alim, babastusin nyo na o tatablahin nyo. Hindi. Depende pa rin sa kung paano niya isinabuhay ang kanyang kaalaman, inshallah. Nang sa gayon, hindi tayo maging bulag lang na tagasunod o kaya hindi tayo nilalamangan, hindi tayo inaapi, na tayo ay makatwiran sa ating pagpapahalaga sa kaalaman, inshallah. Naalala ko na naman yung Gombursa. Yung Gombursa, kaya mainit sa kanila yung mga pare. Yung nasabi ko, di ba? Wala silang kinalaman talaga doon sa Cavite Mutiny. Wala silang kinalaman doon. Talagang inano lang sila. Inugnay lang sila. Kaya sila pinag-initan ng mga praile, ng mga paring Kastila. Kasing Gombursa, ipinaglalaban nila yung sekularisasyon ng mga pare. Ang ibig sabihin ng sekular na pare na Pilipino, na hindi membro ng kahit anong order ng mga pari. Kasi mga pari may mga grupo-grupo sila, di ba? May Franciscan, may marami dito, Agustinian, may Jesuit. Ito yung may mga eskwelahan yung mga Jesuit, yung Lasal sa kanila yon, Ateneo sa kanila. Meron silang grupo, may fraternity sila kumbaga. Tapos meron mga pari na Pilipino, secular, hindi sila member ng mga ito kasi hindi sila tinatanggap May panahon na pinahintulutan na yung mga Pilipino ay mamahala ng sarili nilang simbahan. So yun ang nangyari. Sina Gomez, Burgos at Zamora, namahala sila sa sarili nilang mga simbahan. Namahala sila sa sarili nilang mga simbahan. Ngayon, yung marami sa mga simbahan na pinamahalaan ng mga Pilipino, yumaman at naka-acquire ng maraming mga property. Kasi kahit naman hanggang ngayon yung mga simbahan may mga property sila. Kaya nga may mga may mga building sila, meron silang mga eskwelahan. Ngayon gustong bawiin ng mga paring Kastila yung kanilang mga napundar, yung parokya, yung simbahan, tsaka yung lahat ng mga nakuha nilang property. Kaya nilaban talaga nila yon na hindi pwedeng basta-basta lang agawin sa kanilang mga simbahan. Kasi kumbaga, unang-una, meron naman parehong kakayanan ng Pilipino at Kastilang pare na pamahalaan yung simbahan na yon. So yun yung nilaban nila talaga.
So bakit ko ito naisingit ngayon? Kasi merong mga tao ngayon, inilalapat nila yung konsepto ng clergy sa Islam na kapag merong graduate ng Madina, halimbawa, dapat nakikialam o pwedeng makialam sa anumang pamamahala sa mga community o sa mga masjid, halimbawa, kahit sa mga personal na bagay. Yan yung nangyari noon nga kay Fatima, tsaka kay Aljim. Pinapakialaman ng Al-Huda, pilit nilang pinapakialaman yung desisyon dito na paghiwalayin si Fatima tsaka yung asawa niya na adik tsaka lasinggero, yung si Michael. So, nakikialam sila, so parang gusto nilang palabasin, dapat magpapailalim kami sa praile. Hindi pwede. Walang ganun sa Islam. Walang praile sa Islam. Asal praile meron. Pero yung, kumbaga, magpapailalim kami katulad ng ginagawa ng mga praile. Hindi pwede. Walang ganun sa Islam. Anyway, yun nga, katulad nga na binabanggit ko, nagkaroon ng ganong desisyon na pawalang saysay yung kasal nila ni Fatima kasi si Manong ang wali ni Fatima. Kaya pinawalang saysay yung kasal. At siyang may karapatan doon. Hindi namin kailangan humingi ng permiso kanino man. Pero nga, pinalaki nila yung issue. Tapos si Kapitan, hugas kamay pa. Kaya lalong lumaki issue nun eh. Hugas kamay. Tapos nung kinasal si Aljim, bakit daw sinikreto? Kung ano-anong mga ibinibintang. So tayo, nagpapahalaga tayo sa kaalaman, nagpapahalaga tayo sa may tangan ng kaalaman, pero hindi tayo papaapi. Makatwiran ang pag-unawa natin sa bagay na ito, inshallah. Makatwiran ang pag-unawa natin sa bagay na ito, inshallah. Yung mga nangyayari sa history, kaya nga hinihimok ko kayo na magbasa kayo palagi ng history kasi marami kayong matututunan doon na parallels. Kumbaga yung nangyari noon, posibleng nangyayari rin ngayon. At parehong-pareho sila. Kaya makikita ninyo kung ano yung naging desisyon ng mga tao noon, nakita nyo na, yung gumbursa pinag-initan. Hindi rin kayo malayong pag-initan ngayon kapag tinanggi nyo na mapailalim sa mga asal praile na sinuman. Kaya maganda na na mapag-aralan yung history. Pero yung problema sa mga tao, tamad magbasa. Tamad na yung mga tao ngayon magbasa. Pero ngayon kung tamad kayo magbasa, na lang. Alhamdulillah, may pelikula naman na pwede naman mapanood Yung nga yung Omar series, panoorin nyo. Tapos yung Gombursa, hindi ako nagpo-promote ng pelikula. Pinanood ko yung kay Piolo Yung Gombursa ni Piolo, yung bago lang, alam niyo yun? Yung role ni Piolo doon sa Gombursa, hindi siya kasama sa Gombursa. Si Padre Pedro Pilaes. Si Pilaes, kumbaga siya yung, kung titingnan nga natin, kung hindi si Jose Rizal yung national hero, pwedeng si Pilaes yung national hero ng Pilipinas. Kasi siya talaga yung mentor ng Gombursa na ipagtanggol ang sekularisasyon ng mga pari. Kumbaga, yun yung naging role niya Don Piolo. Kung mapanood niyo yung Gombursa, okay naman yung okay man yung pelikula. Inshallah, na kumbaga pagkunan niyo ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. At mahalaga nga na matatalakay o mapag-aaralan ng kasaysayan. Kasi maraming mga bagay na nangyari noon, ang paulit-ulit na nangyayari ngayon at sa inaharap. So, ganun kahalaga ang kaalaman. Alhamdulillah. Anyway, tutuloy pa natin ito inshallah. Next week, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.